Nasa atin po ngayong StreamYard si Congressman Nicanor Briones po ng AGAP Party List. Ano ho? Ang AGAP stands for Agricultural Sector Alliance of the Philippines Incorporated. Congressman Nick, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Manong Ted. At magandang umaga, DJ. Opo. Sa lahat na inyo taga-subaybay. Opo. Bago po itong usapin, Congressman, tungkol po dito sa balak ko ng gobyerno, no, ng DA particularly, na mag-angkat na naman daw po ng karagdagang supply ng imported na baboy, gusto sana namin pong idulog sa inyo bilang kinatawan po ng isang agricultural sector party list sa Kongreso itong problema ng mga magsasaka po ng sibuyas sa Occidental Mindoro. Kahapon po nakapanayan namin Congressman Nick si Reynaldo San Jose. Siya po ay chairperson ng kooperatiba ng pamayanang Kristiyano ng Mapaya. Ito ho nga ay dyan nakabase sa San Jose, Occidental Mindoro. Siya po ay lumuluha ng amin nakapanayam dahil sabi ho nila, no, una, yung kanilang produkto wala hong bumibili ngayon na trader. At sila po ay nalulugi na dahil doon sa cost ho ng kanila pong cold storage facility. Magmula ng Laguna dahil yung pong naturang cold storage ay may gagamit na, sila po ay naobligang ito'y ilipat sa Pangasinan. Basically po dito, ang pinag-uusapan natin, ito po ay sa kanila pa lamang ito na mga nasa 5,000 daw po na sako ng red sacks ng onion na basically po ang halaga nito more or less sa 25 pesos kilos per sack. Sa halaga po na gustuhan nilang makabawi, sabi ho nila, meron po itong kumbaga break even na lamang po na cost sana. Ang siste wala hong sa kanilang bumibili at malapit na ho itong mabulok at sila po'y umiiyak dahil ang gobyerno hindi naman sila matulungan sa usapin po ng bibili o maging doon po sa cost nga ng cold storage. Nilapit sila namin sa DA. Ang sabi po ng taga-DA, si Res Estoperes, papuntahin nyo sa amin dito sa Quezon City itong mga magbubukid. Nasa San Jose Occidental Mindoro po sila. So ang bottom line po, Congressman Nick, pwede nyo bang matulungan po itong grupong ito? Dito ho sa kanilang problema dahil mukhang aabot sa kanila pa lang po ito, mga 15 million pesos po ang malulugi sa kanila. Oo, napakalaki ng mawawala pala dyan. So ako sigurado, pagkatapos natin mag-usap, Manong Ted, tatawagan ko si Senior Yusek Ding Panganiban at sisiguraduhin natin na magagawa na aksyon ng tulong itong problema ng ating magsisibuyas dyan sa San Jose Occidental Mindoro. Yan na rin yung nangyayari nung nagdaang taon na talagang umabot ng malaking pagkalugi nung kami iniimbestigahan namin yan sa Senate. Kasama tayo bilang isa sa resource speaker. Bisita namin yan, mga taga San Jose Occidental Mindoro, resource speaker din sila. At mukhang bumabalik na naman itong problema sa cold storage, sa walang bumibili. Mukhang meron na namang nagmamanipula. So, dapat talaga ma-actionan to, Manong Ted, at sisiguraduhin natin na makakarating to sa ating DA at kay Presidente. Kami sa Monday na kay Presidente para doon sa Co-op Month ay idudulog natin kung problema nila. Opo. Sa ating Presidente. Sige po, ang gagawin po namin, we will give you the telephone number, contact number po nilitong si Tatay Reynaldo Jose at ilang pang informasyon para po naman sa inyo pong pagtulay sa kanila dito po sa Senior Yusek ng DA. Kasi po masakit pong pakinggan na ang isang taga Quezon City Central Office magsasabi na papuntahin mo sila sa amin dito. Sa halip po na papuntahan ng kanilang tao mula sa region ng magkaalaman po tayo dito. Hindi ho ba, no? Ito ho din siguro ang katotohanan na malayo ang gobyerno sa taong bayan sa usapin po ng problema ng ating mga onion farmers, Congressman. Tama ka. Dapat sila kagad nagpapunta ng tao doon, inalaman kung anong problema at anong tamang solusyon. Dahil kung papunta sa Quezon City,
Yun lang panahon ng pagpunta at alam mo naman, mga magsasakayan. So, dapat nakarating na sa kanila ang problema, sila ang dapat bumaba at alamin at aksyonan kaagad sa lalong madaling panahon. Sige po, salamat na marami Congressman dito po sa inyo pong sinasabing tulong po sa grupo nila Ka Reynaldo San Jose. Sa baboy ho, ito pong sabi ng DA, magkukulang tayo sa supply ng baboy kaya ngayon pa lang daw dapat na tayo mag-angkat. Sabi po naman ng isang grupo na pakinggan ko, sobra-sobra nga ang stock natin sa cold storage ng imported na karning baboy. Habang ang farm gate price naman daw ay bumababa pero dito po ngayon sa mismong bantay presyo po ng DA, ang pork liempo umaabot sa 400 habang ang pork kasim 330 ang per kilo. Ano ba talaga, Congressman? Alam mo, kung ang pagbabasihan ay talagang yung laman ng cold storage ngayon, umaabot ng 110 million kilos. 100 million diyan imported. At ang dumadating buwan-buwan, hindi na nila kailangan sabihin mag-i-import. Buwan-buwan, Manong Ted, ang dumadating na imported, 60 million kilos. At sobra-sobra na nga, sa katunayan, nalulugi talaga kami mga magbababoy. 170 pesos ang pinakamataas na farm gate price ngayon. Ang cost to produce or production cost, naglalaro rin 170 to 180 pesos. So yung mga backyard siguradong nalulugi. Paano nila sasabihin na kulang? Ay nalulugi na nga yung mga local farmers. At yan naman pagdating sa presyo sa palengke. Kung yan ay 330 to 400, yung liempo at laman kasim 330. Sobra-sobra yan. Sapagkat sa 170 pesos na farm gate price, pag dinagdagan mo na 60 pesos sa traders at 60 pesos din sa retailers, 120 pesos, dapat ang laman at kasim sa palengke ay 290 pesos lang. At ang liempo dapat naglalaro lang between 330 to 350 pesos. So, dito ho ngayon sa sinasabi nyo na may datos naman yan ang DA mismo at ang, di ba, ang BAI at ang PSA kung gaano karami ang ating stock ng baboy dito, local at imported. Dito sa sinasabi ngayon ng isa pang spokesperson ng DA na balaki nga po na mag-angkat, ano ito? Para may disconnect ka, Congressman. Tama ka. Alam mo, ang duda ko dyan, yung kanta ng mga economic managers ay extend yung Executive Order number 10. Ito yung pagbababa ng taripa na mag-i-expire dito ng December 31 itong taong ito. So gusto nila ipagpatuloy na mababa ang taripa, yung 40% ng outside mob ay gagawin nilang 25% at yung 30% na within mob sa importation ng karneng baboy ay ginawa nilang 15%. So ito ang gusto nilang ituloy. Ito naman ang ayaw na namin sapagkat higit ng 3 taon na extend yung reduction ng tariff na yan din ang nagpapahirap sa amin. Kaya nga napakarami nang ini-import. Mura nilang na-import, mababa pa ang taripa. Ang kumikita lang dito ay yung mga importer. At hindi naman nababa ang presyo ng imported na karne. 300 or mas mataas pa sa mga supermarket. So, hindi dapat matuloy ang IUT na yan. At sana ay bawasan ang importation sapagkat nalulugi na kami. So Congressman, ganito po. Kung ganyan ang sitwasyon natin, because basically, ang paliwanag ko dyan ng economic managers nga, dapat daw po maibaba ang presyo po ng baboy for the consumer's benefit at kaya po padagsain ang supply. So dito po sa nangyayari ngayon na dagsa ang supply, mataas pa rin po sa merkado, and then mag-aangkat ulit ngayon, ito ho din ang issue noon pa ng nakaraang taon, hindi ho nagbabago hanggang ngayon. So ano ba solusyon dito, Congressman? Paano ba ito natin maitatama? Alam nyo, ang kanila solusyon ay laging pababain at pababain ng taripa, pababain ng unlimited importation ng produkto agrikultura. Yan yung automatic na ginagawa nila. Mali yan eh. Bakit hindi kaya ang gawin natin?
sa importation, dapat may trigger price. Pagka ang presyo ng farm gate at saka ng production cost, alam naman nila yan, ay pantay na o mababa, dapat magbawas ng importation. Pangalawa, doon sa pagtulong, bakit kailangan may maparusahan? Pwede ka namang maggawa ng solusyon na walang mapaparusahan, na mapapaboran mo ang ating mga consumer. Bakit kaya hindi ang gawin? Ay yung sa halip ng ayuda natin ay pera na ipinamimigay natin sa ating mga kababayan, ba't hindi kaya gawin food stamp or food stamp? Yung ginagawa na may pilot project si Secretary Rex Gatchalian. Pag yan, at least yung pera na ibibili mo ay ang bibili locally produced na agrikultura. Katulad ng baboy, manok, bigas, magagamit sa iba na may susugal o kung anong maaaring mapaggamitan. Yan yung isa. At saka, bakit hindi ang i-reduce nila? Ay yung excise tax ng fuel. Walang maapekto ang sektor. Lahat ay makikinabang. Lahat ng consumer, pati farmers. Yung binababa nilang taripa, let's say 50 billion a year, na kinukuha nila sa pagbababa ng taripa ng bigas, ng manok, baboy, ay ang kanilang kuhanan ay yung excise tax, 50 billion din, halimbawa. Di, wala kang naapektuhang sektor na tulungan mo lahat ng consumer. Sige po, salamat po na marami, Congressman, sa inyo pong paliwanag. Ito ho ay issue lamang na paulit-ulit. Bagamat tayo din po nananalangin nga na magkaroon talaga ho dito ng konkretong aksyon na. Salamat po ng marami, Congressman Nick. Abangan niyo po, yung aming staff po will give you the number nito pong grupo ng mga magsasaka dyan po sa Mindoro. Sa inyo pong tulong, Congressman, ngayon pa lang po kami nagpapasalamat kung sila po yung inyo matutulayan sa tanggapan po nitong senior USEC po ng DA. Salamat po, Congressman. Salamat, Ted. Mabuhay ka at mabuhay yung programa. Thank you. Si AGA Party List Representative Congressman Nicanor Briones. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.